Warning naman to sa inyo, no? Ibig sabihin, huwag niyong kalimutan yung health ninyo, overwhelmed. Sir Gavin daw ay kinulam, o di kaya naman, may taong nagpagawa nito laban sa kanya. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Ed Kaluwag. Sa punto pong ito ay nais ko lamang magbigay ng kaunting obserbasyon sa nakalipas na panahon ng collaboration namin ng Kapinpin Brothers noong November 2023. Magandang gabi po, ako po si Ed Kaluwag at narito po ako ngayon sa bahay ng Kapinpin Brothers dito sa Nueva Ecija. So, Ayan, ako po si Sir Gavin. Ayan. Ako po si Cap Kelsey. Ako po si Carlo. Mama Beth po. Ako po si Chikaling po. noong panahon pong ito ay nagkaroon kami ng tarot reading session bilang parte ng aming collaboration. Ngunit lagi ko rin pong sinasabi na ang tarot reading ay hindi mismong kapalaran mo, kundi nagsisilbi lamang itong gabay sa kung ano ang posibleng maganap. Maaari ito ay pagsilip lamang sa hinaharap. At nakabatay pa rin po ito sa desisyon o sa paggalaw ng buhay ng taong binabasahan. Sa aming napag-usapan at sa lumipas na panahon, tila baga may mga kaganapan na umuugnay sa reading ng mga oras na yon. At isa na po rito ay yung tungkol kay Kelsey. Noong August 2025, ibinahagi niya ang isang karanasan kung saan muntik na siyang naaksidente dahil nakatulog siya habang nagmamaneho. At sa kabutihang palad, wala namang nasaktan o walang nagkaroon ng malubhang kapahamakan. Ng aking balikan ng aming reading session, isa dito ay patungkol nga sa nabasa ko na posibleng dumanas o dumaan sila sa isang aksidente. Ngunit nabanggit ko rin na walang major accident na magaganap or walang malubhang mangyayari. Ako, okay na ako. Okay na. Ako, may tanong po ako. Ano na naman? Ito, sana. Yung sa mga aksidente po, meron po bang mangyayari or na-aksidente in the future? Huwag naman sana. So kung aksidente yung pinag-uusapan, dapat mayroon diyang Hindi, parang gano'n po. parang bloods or something na tungkol sa dugo. So far, wala eh. Maging wise kayo dun sa sa ginagawa ninyo. Kung alam nyo nang may aksidenteng parating, o supposedly dapat maging kayo, laging aware sa paligid. Pero hindi naman sinabi ng cards na isa man sa inyo ay ma-aksidente. Wala naman ganun. Kung meron man siguro minor lang yun. Isa pa sa mga naging usapin noon ay tungkol sa kalusugan. At ito ang nais kong ikonekta sa nangyari kay Sir Gavin. Itong mga nakalipas na araw, June 2026, naging bukas si Sir Gavin tungkol sa naranasan niyang panic attack. Marami sa atin ang hindi lubos na nauunawaan o naintindihan ang patungkol sa panic attack. Ngunit sa mga taong nakakaranas ito, minsan akala natin simpleng kaba lang, simpleng palpitasyon. Pero para sa mga taong dumaranas nito, totoo ang takot. Kasi po, natatakot po kami dahil may lahi po kami ng may sakit sa puso. Ako po, mangyayari po ba sa akin yung, tinanong din po ni Cassie, mangyayari po ba sa akin yung nangyayari din po kay Papa po? Yung question mo kasi, na mangyayari ba yan? Tatlo kayo. Since tatlo kayong magkakapatid, tapos ito yung main problem ninyo talaga. Kumbaga, nasa dugo, Ako. nasa lahi. to. Warning naman to sa inyo, no? Ibig sabihin, huwag niyong kalimutan yung health ninyo, overwhelmed. Naalala ko rin noon na isa sa mga nasabi ko o nabanggit ko ay tungkol sa kalusugan o ingatan ng kalusugan. Health over wealth.
Yun yung eksaktong termino na binanggit ko sa kanila. Pero bago ako magpatuloy, nais ko munang magbigay ng kaunting paglilinaw. Dahil matapos pong mag-viral yung video tungkol kay Sir Gavin, napakarami na naman pong naglabasan na haka-haka, opinyon na ayon sa iba, Sir Gavin daw ay kinulam o di kaya naman may taong nagpagawa nito laban sa kanya. Bilang isang tao pong medyo matagal na sa ganitong larangan, hindi po tayo dapat agad-agad nagbibigay ng konklusyon sa kung ano talaga ang nangyari dahil hindi naman natin nasaksihan o hindi naman natin mismong kilala yung tao at nakakasama araw-araw. Maraming mga tao na dumaranas ng katulad nito at hindi lahat ng taong dumaranas ng panic attack, anxiety, at depression ay gawa ng kulam o sumpa o anumang uri ng spirito na nagbibigay ng sakit sa mga tao. May mga pagkakataon kasi na isang tao ay sadyang dumaraan sa mabibigat na parte ng buhay, sa mabigat na hamon ng pang-araw-araw na pangyayari. May mga pagkakataon na napapagod ang isip, napupuno ang emosyon, napupuno ang damdamin, at may mga pagkakataon na katawan na natin mismo yung nagbibigay ng senyales na kailangan muna natin na pansamantalang huminga o magpahinga mula sa sitwasyon na kinapapalooban natin. Hindi lahat ng mga taong may pinagdadaanan na katulad nito ay nakakasurvive. Marami ang sumusuko na lang, marami dito na halos tapusin na ang kanilang sariling buhay. Sa pagkakataon pong ito, hindi nangangailangan ang taong dumaranas nito ng panghuhusga. Bagkus, nangangailangan po sila ng pangunawa, respeto at suporta.